You know, it's been a while since I made a video blog or share my insight on things kasi naging busy kami for the past 6 months. Meron kaming importanteng ginagawa that I am hoping will bless many people. In Similya sa Kinabuhi, yung foundation in-establish ko in 2005, we have decided to put our lesson on video form and ilagay siya sa online para makatulong kami. Makakita kayo doon ng lessons on values formation and all the business and leadership lessons na ginawa ko for the past 20 years. Ginawa namin to para mas makatulong kami sa maraming tao. Dati kasi you have to come to our facility sa Bukidnon para makapag-train ka. But in the past few years, God caused us to close that facility. On the other hand, gave us a strong desire to put everything in video form and share to the public. Today, I have decided to restart my video blog kasi meron mga bagay na nagbabother sa akin as I talk to businessmen, as I talk to employees, mga malilit na tao, mga OFW. Alam mo, there is this common problem that people always share with me. Parating lang sinasabi kung sana mas mataas ang sweldo ko, kung sana mas maganda opportunity ko, kung sana pinanganak akong mayaman, kung sana nag-aral ako sa magandang eskwelahan. Basically, ang sinasabi nila, the reason why they are where they are in life is kasi kulang. In fact, today, naniniwala ako na maraming tao ang baon. Kasi may nagkulang either sa sweldo nila, sa income nila, sa mga opportunities nila. And as I continue to hear these things, yung burden ko to explain na wala naman talagang kulang sa buhay, started to grow. Kaya I am restarting my video blog and sharing my insights. In the next few posts, ito ang topic ko. May kulang ba talaga tayo sa buhay? O kung hindi man, bakit siya nagkukulang? Gusto ko sana simulan siya by explaining to employees na walang kulang na sweldo. The reason I have this burden, kasi one of our program sa Similya is called Breaking Through, Values Formation Program, para matulungan ng mga kumpanya ang mga tao nila to cope with the challenges they face in life. And in some of those lessons, I address this issue ng mga empleyado. Parati nila sinasabi, kulang ang sweldo nila. In fact, wala pa ata akong narinig na tao na nagsabi, boss, huwag mo nang taas ang sweldo ko kasi sobra na. Lahat na lang kulang. Are you an employee receiving a salary from the company? And the reason nahihirapan ka sa buhay mo kasi feeling mo kulang. I want you to know na walang kulang na sweldo. Pero bago ka magalit sa akin, let me first explain. Lahat ng tao nagko-complain, especially today na ang mahal-mahal na mga bilihin, there are very little opportunities kasi ang gulo sa Middle East, ang sama ng gobyerno natin, wala nang ginawa kundi magdebate sa Senado at sa Kongreso. In fact, there seems to be a vacuum of leadership to guide us to a better future. So some people will say, tina mo, kulang. Ako naniniwala, walang sweldo na kulang. Ang rason. Kasi ang sweldo, pinag-usapan yan. Nung nag-apply ka sa kumpanya, sinabi ng kumpanya, nung natanggap ka, ito ang sweldo mo. Nung pumasok ka sa trabaho, ibig sabihin, pumayag ka sa sweldo mo. Pagpasok mo, binigay nila yung pangako nila sa'yo. So, walang kulang. But there was someone who told me, hindi naman niya sinabi sa akin kung magkano sweldo ko eh. Kung hindi niya man sinabi, sana nagtanong ka. Noong natanggap mo yung una mong payslip, sana nagreklamo ka. Pero kaibigan, walang kulang na sweldo. Pero, merong kulang sa buhay natin. Kulang yung income para sa mga expenses na ginagastusan natin. Pero ang sweldo never nagkulang kasi pinag-usapan yun. Alam mo, when I wrote about this idea in one of my blogs sa Facebook, may nagalit sa akin. Sabi niya, paano naman hindi magkukulang? 5 anak ko. So ang sagot ko,
Hindi naman kasalanan ng kumpanya na 5 anak mo, di ba? Hindi ka naman sinabihan mag-5 ka. And besides, nung nag-apply ka, most probably, 3 na anak mo. So, naging 5. Who decided na maging 5? Now, of course, yung sweldo mo, kulang na ngayon sa 5. Pero hindi kasalanan yon ng kumpanya. And then may nagsabi sa akin, dong paano hindi magkukulang? Sakto lang sa pamasahe, sa pagkain, sa rent. Ang paniwala ko dapat kung ano natanggap mo, pagkasyahin mo doon sa pangangailangan mo kasama ang pag-ipon. In the future, I will explain to you bakit importante mag-ipon and dapat nakakaipon tayo. Dapat kung anong meron, yun lang ang gagastusin kasama doon ang mga kailangan nating iipon, i-invest, o kung Kristiyano ka, i-tithe. Kaibigan, walang kulang na sweldo. Pero kulang ang income mo sa expenses mo. So ano solusyon? Ang solusyon na sa atin pa rin. Kung kulang, 2 ang pwede natin gawin. 1, ang pinakamadali, ibagsak ang expenses. And pangalawa, i-increase ang income. However, some of you will say, paano pa natin ibababa? Wala na talagang ibababa. That may be true for some people. But whenever I notice this to many other employees, marami tayong mga gastusin araw-araw na unnecessary. Kape sa Starbucks, milk tea sa paborito mong tindahan, iinom pagkatapos ng 2 linggo nagtrabaho. Alam mo, I am never against all these expenses. In fact, I like you to enjoy life. However, dapat ini-enjoy yan sa tamang panahon pag may sobra na. So kung maliit pa sweldo mo, dapat ganun din ang gastos mo. Alam mo, yung anak kong lalaki nung nagtrabaho sa Manila, sa DMCI, grabe, he was a board passer ng engineering. However, yung starting salary nila, 19,000. Alam mo, nung narinig ko yung gusto kong umiyak eh. Naawa ko sa anak ko. Pero, hindi ko siya tinulungan. Bakit? Kasi gusto ko matuto siya pagkasyahin yung 19,000. Kasi, hindi importante yung laki ng sweldo, importante yung self-control at disiplina. So, yung anak ko natuto kumain for 70 pesos isang meal. Talagang tinipid niya. And then sabi niya sa akin, he would eat 2 times a day. Today, alam mo, my son is with me. Pero grabe katipid. Mas maginhawa na siya today, and dala-dala niya yung ugali na yon. Kaya nakapag-ipon siya. Pero mas malaki na sweldo niya. The other thing that people must do kung kulang ang income is increase income. But then, some people will say, how can I increase income? Ito lang ang meron kami. Ako talaga naniniwala na income is a family concern. Pati na ang expense. Dapat ang pamilya, asawa at saka anak nagtutulungan. Dapat nagtutulungan sila to increase income. And there are many things that we can do to do that. Pag 5 days lang ang trabaho mo, you better use Saturday as an opportunity to generate income para may dagdag. Kasi hindi mo ba alam na pag Saturday na wala kang ginagawa, maghahanap ka pa rin ng gagawin. And most of the time, gastos yun. Pumunta ka sa mall para magpalamig. Makakalabas ka ba ng mall na walang bibilhin? Ako, ang suggestion ko, gamitin mo yung panahon na yon para maghanap ng pera. Kasi meron namang Sunday kung kailan ka pwede magpahinga. But then somebody told me, Dong, kailan pa tayo mag-i-enjoy sa buhay? Pag meron ng sobra. Alam mo, naniniwala ako na God allowed your situation. Not because pinagdadamutan ka niya, but because tinuturuan ka niya. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 16, verse 10, If you are not faithful with little, you will not be faithful with more. Importante sa Panginoon na matuto ka kung paano palakihin yung konti. Para pag binigyan ka niya ng mas marami, magagamit mo siya ng tama. I am speaking from experience.
Many of the things I am sharing with you today, hindi ko naintindihan nung empleyado ko. Kaya meron akong ugali nun. Ubusin ko yung 15 kasi meron namang 30. And maski lumalaki yung sweldo ko, parati pa rin siya nauubos. Nagbago ang pananaw ko sa buhay nung naging negosyante ako, entrepreneur and farmer sa Bukidnon. Kasi wala nang 30 eh. Ang dating pa ng pera ko kung meron lang sobra sa kita ng negosyo. Kaya natuto ko magtipid, gagastos lang ako pag merong sobra na. I am hoping na you would change your mindset. Nagreklamo ka na kulang sweldo mo. Maski anong reklamo mo sa opisina, walang mangyayari. Maski magreklamo ka pa sa gobyerno, maski taasan pa nila ang minimum wage, kung masama ang ugali mo sa pera mo, mas malaki ang expense mo kaysa sa income mo, walang silbi ang increase in minimum wage. Nasa atin ang solusyon. Hindi ko sinasabi, huwag ka mag-desire ng mas malaking sweldo. Kung gusto mo ng mas malaking sweldo, magsipag ka para ma-promote ka kasi tumataas ang sweldo. Kaibigan, hindi kulang sweldo mo. Kulang ang tamang pag-uugali para magkasya and mapalaki mo ang sweldo mo. Sana natulungan kita. Kung natulungan man kita, isa lang ng parati kong request sa mga nakakapanood ng video ko. Will you help me help others by sharing this video sa kanila? Alam ko may magagalit sa akin, may mga negative reaction. Pero I'm sharing this kasi I am hoping people will have a better perspective towards what's happening sa buhay nila and sa negosyo nila. Sa next video vlog ko, I will continue to explain walang kulang na income sa negosyo, walang kulang na opportunity sa buhay, walang kulang sa binigay ng Panginoon sa iyo, and many more. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. God bless you. Let me just share something with you. Gusto mo ba maintindihan paano gumawa ng yaman? Alam mo ba na may tamang paraan na tinuro ni God sa Bible? Kaya marami ang nalulugi at nawawala ng pera on their journey to create abundance is kasi they go against the ways that had made people like Abraham, Joseph, and Solomon become rich. If you want to know the proper way of creating wealth, you may want to go through the Creating Wealth and Managing Finances program na nasa website namin. The Breaking Through Values Formation program has a series on money, but that program will help you understand how to manage your income as an employee. Creating Wealth and Managing Finances naman will teach you how to create wealth through business. This program shares simple yet powerful principles that have made the great men in the past create the abundance that we are enjoying today. So sana you will check it out. The program is available through the Semilla sa Kinabuhi website via subscription. If you are using this lesson in your personal life or in your group or organization, we appreciate hearing from you. You may reach us sa email namin which is now flashed on the screen, or you may want to join our Breaking Through Values Formation Network. Let us know kung gusto nyong sumali.